Okay, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga at muli Thursday morning para sa ating daily devotion. Tayo po ay day 16 ng ating daily Bible reading plan. Matatagpuan po yung ating pag-uusapan later sa Psalm 16. At ngayon din po ay week 2 at day 11 ang ating 21 days prayer and fasting. 1 Corinthians 2, 1 to 16. Tama ba? So, pag-usapan natin fullness of joy. No, lubos na kagalakan. At tayo po ay magfo-focus sa verse 11 ng Psalm 16. At doon natin tignan yung magandang insight and wisdom na gustong ibahagi sa atin ni King David. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Indeed, O Lord, in your presence there is fullness of joy. Kahit na alam namin, O Lord, may mga uncertainty, may mga challenges, may mga pain and suffering. Still, O Lord, hindi yun ang nagde-define, Panginoon, ng aming kagalakan, kundi yung presensya mo sa aming buhay. Kaya patuloy kami magpapatuloy dahil ang pangako mo ay sasamahan mo kami at hindi mo kami iiwan. Lord, speak to us and through us, and Holy Spirit be our teacher sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, fullness of joy, Psalm 16 verse 11, basahin natin. Ang sabi po roon, you make known to me the path of life, and take note, in your presence, ayan, pag-usapan natin mamaya, meaning, or in other words, in God's presence, there is fullness of joy. Ayan, in your presence, fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sa Tagalog, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ayan. Naranasan mo na ba na sa kabila ng mga tiyak na kaguluhan, tiyak na kadiliman, no, panganib, ay meron kang nararamdamang kapayapaan, kagalakan sa iyong puso? Parang mahirap no? Parang mahirap tanggapin yung ganun. Siyempre, ang papasok sa ating isip, takot, pangamba, no? Pero ito yung sinulat ni King David, no? At nung sinulat ito ni David, King David, siya ay naharap sa isang mapanganib na kalalagayan. Bakit po siya ay tumatakbo, nagtatago at nag-aantay, no? Waiting for King's army na matagpuan siya at sigurado papatayin siya. Ito yung panahon na tinutugi siya ni Haring Saul. So, isang masakit na kamatayan ang tiyak na magaganap sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, nakita natin dito na si David ay kanyang nakita, malampasan yung tinatawag na pain nung reason na iyon kung bakit siya hinahabol, no, at hinahanap, kasi ang kanyang nakikita sa pangyayaring iyon, yung kanyang tinatawag na katapatan ng Diyos sa kanya sa mga panahong nagdaan sa kanyang buhay. At naintindihan niya na ang tunay o lubos na kagalakan ay hindi nakasalalay no, doon sa panlabas na kalalagayan na kinakaharap niya, kundi yung sa kanyang pagkakilala sa kanyang Diyos, na alam niya na siya ay itataguyod, no? Kaya nasulat niya ito, in your presence there is fullness of joy. So, imbis na magkaroon siya, of course, meron pa rin takot, may pangamba, pero umiibabaw sa kanya yung kanyang tinatawag na loving relationship with his God, no? Yung creator ng mundo, na nagbibigay sa kanya ng reason to rejoice even in the worst times. Kaya nga,
talagang masasabi ni David dito sa kanyang sinulat nito na nabasa natin, in your presence there is fullness of joy, no? At talagang napakalaki ng kanyang pagtitiwala sa Diyos na kanyang sinasamba, na tunay na may relasyon sa rito. So pag-usapan natin, ano po bang ibig sabihin yung sinasabi ni King David about the presence of God? Simpleng pagiging nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Sa presensya ng Diyos, ito ay nagdudulot ng lubos na kagalakan sa ating buhay. Kasi nga po, walang malaki para hindi kayang talunin ng Panginoon ng Diyos, at walang maliit na para sabihin niya na ineglect niya, no? Ano man ang dumarating sa ating buhay, ang Diyos at ang kanyang presensya ay laging kasama natin. Okay? At meron dalawang pamamaraan para ang presensya ng Diyos ay makikita natin at maintindihan natin. First, meron tayong audience, no? With the ruler of the universe. Lagi tayong merong encounter sa pamamagitan ng panalangin through prayer. At yun nga po, no matter what time of the day, pwede tayong lumapit sa Kanya kung anong mga trouble yung ating nararamdaman, at doon makikita natin yung joy, no, sa Kanyang presensya. Kaya ito yung kagandahan nito, yung ating loving relationship with our God. Pangalawa, maliban sa prayer, no, pwede natin sabihin na ang kapangyarihan o yung power ni Holy Spirit na nasa atin ang nagiging constant contact natin sa ating Amang nasa langit. Bakit? Kasi siya ay nakareside sa atin at tayo ay nakareside sa Kanya. Di po ba? Kaya nga, in His presence there's this fullness of joy, ay nang nagiging dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng ganitong mga lubos na kagalakan sa kabila ng panganib, problema, sa kabila ng mga karamdaman, kasi nga po, through our constant contact with our Heavenly Father sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. No? Kaya nga po, napaka-laking pagpapala ng ating Panginoong Hesus kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong dakilang karangalan na magkaroon tayo ng pagkakataon na makalapit sa ating Ama, no, sa kanyang presensya dahil sa ating Panginoong Hesus, sa ating pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, anong ibig sabihin ng fullness of joy? No? In the Bible, fullness of joy represents the rejoicing and gladness, okay? Kagalakan at kasiyahan. Ito ay isang celebration na kung saan kinikilala natin na sino ang Diyos at paano siya kumikilos sa ating buhay, sa aking buhay, sa araw-araw. Kaya nga po, hindi ito isang parang damdamin lang, no? Parang isang minuto, naramdaman ko at pagkatapos, nawala na, no? Hindi ito isang parang outward na situation lang na lumipas at nakaramdam tayo ng konting happiness in that moment. Ito ay isang for us bilang mga Kristiyano, ito ay isang joy, isang state of being, no? Isang estado ng ating pagkatao. At ito ay nanatili sa atin anuman yung ating mga pinagdaraanan sa ating mga buhay. Kasi nga po, when we received Jesus as our Lord, no, who is the creator of joy, itong joy na ito na tinanggap natin dahil kay Kristo ay kailanman ay hindi kayang mawala sa atin. No? Hindi kayang nakawin, hindi kayang kuwain sa atin. Kaya nga po, ang pinakamagandang illustration o example ng joy na ito, pag tayo ay nakakapunta at dumadamay sa ating mga kapatid na nawalan ng mahal sa buhay, sa kabila ng pagdadalamhati, mararamdaman natin yung tinatawag na joy, yung hope,
sa kanilang mga puso, na bagamat nawala yung kanilang mga minamahal sa kanilang buhay, merong blessed hope na one day soon, muling makikita nila ito. Ayun yung joy na nagdadrive sa kanila kung bakit nalalagpasan yung kalungkutan, no? Napapawi yung pagdadalamhati kasi yung joy na tinanggap natin kay Kristo kailanman ay hindi kayang kuwain sa atin. Okay? So, maging masaya tayo, no? We need to rejoice kasi nga po, we can enter in the presence of our God, of our Lord, umaga man o gabi man, at dun nga po, we can find fullness of joy because of Jesus. Number 3, ano ba yung ibig sabihin ng in your right hand are pleasures forevermore? No? Tandaan po natin, ating Panginoong Yesus ay nasa kanang luklukan ng ating Amang nasa langit. At dahil doon, we find salvation, acceptance, and pleasure. No? Yung kaligtasan natin, yung pagtanggap sa atin sa kabila ng lahat, at kasiyahan, no? Sa kabila ng ating mga current situation o kalalagayan na meron tayo. Kaya nga po, we can experience natin yung pleasure, no, na meron tayo hanggang sa langit. May experience natin yon. Kasi ito yung reward ng ating buhay na kasama ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, pleasures forevermore. No? Mula nung makasama natin at tinanggap natin si Jesus, naroroon yung kanyang pleasure para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po itong Psalm 16:11 ay ito ay isang praise and rejoicing verse o chapter na ating mababasa sa Bible, no? Ito po ay nagpapakita kung papaano na mabuhay kay Kristo sa kabila ng hinaharap natin mga hardship and pain, no? Mga suffering, challenges sa ating buhay. Napakasarap basahin itong Psalms chapter 16. Kaya nga po, ang landas ng buhay, the path of life, is being in the presence of God. At hindi lang basta in the presence of God, no? Enjoying the presence of God. Walking with Him, enjoying with Him. At yun nga, certainty, may certainty na makita natin na ang kanyang pangako ay tunay at kanyang tinutupad. Kaya nga po, tangkilikin natin, no? Tangkilikin natin na yung presensya ng Diyos ay available sa lahat ng mga anak niya na nagmamahal sa Kanya. Available sa ating lahat na tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga po kung ano man yung ating mga nararanasan na kalungkutan, okay, at patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos na ang lahat ng ito ay tunay na may kagalakan. Ang aking panalang ng aking dasal para sa bawat isa ay i-enjoy natin, no? Yung presensya ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin at sa tulong ng banal na Espiritu na patuloy na tinutulungan tayo upang ma-experience natin itong fullness of joy sa kabila ng ating mga pinagraanan. So mapalad tayo, meron tayong access sa presence of God at sa presensya ng Diyos, tunay ng kaligayahan, kagalakan, kasiyahan ay matatagpuan sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat dahil alam namin, O God, sa bagong taon na ito ay maraming mga uncertainty, yung walang katiyakan sa na aming hinaharap, dulot ng kaguluhan, kadiliman, kaingayan ng mundong ito. Pero Lord, makita mo ang bawat anak mo ay talaga namang tumatakbo, Panginoon, sa iyong banal na harapan, pumupunta, O Lord, dahil sa iyong harapan, O God, sa iyong presensya, matatagpuan namin yung fullness, yung completeness ng kagalakan, ng kasiyahan, dahil alam namin, O Lord, na sa iyo lamang matatagpuan yung lubos na kaligayahan na ito na gusto naming maramdaman. Kaya dakilang Diyos, marami pong salamat kay Jesus dahil sa Kanya, Lord, merong katiyakan, Panginoon.
Dahil kay Jesus, nagkaroon kami, Panginoon, ng access sa iyong presence. Dahil kay Jesus, O Lord, nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ka namin, at dahil sa iyong banal na Espiritu, binibigyan kami ng kapangyarihan na patuloy na humarap sa lahat ng hamon ng buhay na ito, dahil alam namin, O Diyos, without you, baliwala ang lahat ng aming pagsusumikap. Kaya dakilang Diyos, patuloy kaming mag-enjoy sa iyong banal na presensya. Patuloy, Panginoon, na kumapit kami sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At makita mo kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan, sa iyong mga paanan, na patuloy na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, patuloy na nagsusumamo sa iyong mga habag at awa sa aming mga kahinaan, at nagpapasalamat sa mga biyaya na aming natatanggap mula sa iyo. Masumpungan mo kami, Panginoon, na laging tapat sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat at mabuti magpakailan paman. Lord, maraming salamat sa mga kapatid ko na nakasama ko sa umagang ito, Lord. May they enjoy yung presence mo sa buhay nila. Maraming salamat sa mga kapatid ko na patuloy na naririyan para marinig, O Lord, yung mga salita mo na nagbibigay ng inspiration and encouragement. Maraming salamat, O Lord, sa kanilang mga buhay na patuloy mong pinagpapala, patuloy mong binibigyan, Panginoon, ng mga pangangailangan sa araw-araw, solusyon sa mga problema. Marami pong salamat sa bawat buhay ng mga anak mo na tunay na nagmamahal sa iyo. Lord, sa buong maghapong ito, patuloy, samahan mo kami. Huwag mong hiwalay, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat sa isa sa amin. And may your peace that passes all understanding be with us, O Lord. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Ayan. Kaya mapalad tayo, no? Makakalapit tayo sa presensya ng Diyos, at hindi lang basta tayo makakalapit sa presensya ng Diyos. Merong fullness of joy, may lubos na kagalakan at kasiyahan sa kanyang banal na harapan. Pinagpala po ang bawat isa sa umagang ito. Yan lang po. At patuloy tayong magkita mamayang gabi, no, sa ating open small group, no, na virtual gathering. 7:30 po mamayang gabi via Zoom. Ayan, via Zoom. Marami pong salamat, at patuloy ng presensya ng Diyos ay sumaating lahat.